Sa pagpunta nga ni Mang Narsing sa bahay ni Boss Abet ay kaagad niyang kinausap si Karina dahil may kinakailangan nga itong malaman at ito ay tungkol sa mga nangyari sa Atubao sa Isla Pangil. Kaya naman agad na tinanong ni Karina kung ano ang alam nito tungkol sa mga Atubao. Dito na nga ipinagtapat ni Mang Narsing na siya ang dahilan kung kaya't naubos at natunto ng mga banson ang Isla Pangil, kung kaya't halos maubos nga ang buong lahi ng mga Atubao kabilang na ang mga magulang ni Karina. Kaya naman labis-labis ang paghingi niya ng tawad kay Karina, ngunit narinig naman lahat ng ito ni Lolong at agad dito na ang kanyang tsuninong kung bakit ngayon lang ito sinabi. Ayon pa kay Lolong, hindi na mababago ng paghingi niya ng tawad ang mga nangyari sa Atubao na namatay. Sinabi ni Lolong kay Karina na hindi niya na alam kung paano niya nga pahaharapin ang kanyang tsuninong matapos nga ang kanyang mga nalaman. At sa pag-uwi nga ni Lolong ay laking gulat niya nang hindi niya na maabutan ng kanyang tsaninang at tsuninong maliban lamang sa isang sulat na naglalaman na may kinalaman sina Armando at Donna sa pagkawala ng dalawa. Samantala, nakiusap naman si Mang Narsing kina Armando at Donna na siya na lamang ang kausapin ng mga ito para nga wag na madamay si Lolong sa gulong ito. Di na nga rin nagdagal ay dumating na si Lolong, ngunit isang patibong pala ang nakanda dahil kinakailangan mamili ni Lolong kung sino ang ililigtas nito, ang kanyang tsuninong na hawak sa liig ni Armando o ang kanyang tsaninang na hawak naman ng kanilang mga tauhan. Sa inyong palagay, dito na rin kaya malalaman na mag-asawang Armando at Donna na si Lolong pala ay isang Atubao sa oras na matamaan ito ng kanilang mga bala?